Magandang araw po sa lahat ng ating mga kausapang pantahanan. Kamusta po kayo? This is our first anniversary episode. So 5 years tayo mga kausapan. Binabati namin ang lahat. Happy 5 years anniversary sa Usapang Pantahanan. Ito po si Mami Fem. At syempre kasama ko ang aking very energetic, beautiful partner inside and out. Walang iba kundi si Dr. or si Mami Narlene. Hello, Mami Narlene. Happy anniversary to you. Hello, Mami Fem. Ang sweet naman. Yes, magandang araw sa lahat ng aming kausapang pantahanan, fans around the world. At syempre, itong aming 5th anniversary at meron kaming konting pasabog ni Mami Fem. And of course, dahil nauusong pagta-travel, ibibigay namin sa inyo ang mga magagandang paghahanda or magagandang, hindi magaganda rin na mga experiences ng isang traveler. At syempre, ito ay makakatulong din para sa mga future travelers na katulad namin ng aming bisita. Napakaswerte po namin at mamaya ipapakilala ko po siya sa inyo. Yung ating pong episode today ay Exploring the World with Sir RJ Raborar. Nako, ba't kaya si Sir RJ ang in-invite natin dito sa napaka exciting episode na to na entitled From Budget to Backpack, Ligtas, Sulit at Masayang Biyahe. Now, Mami Narlene, paki-introduce niyo po ang ating special guest. Okay po mga kausapang pantahanan, ang ating pong guest for today ay si Sir RJ Raborar and is a passionate traveler, food lover, former hotelier, and proud OFW turned educator. Talaga naman, marami experiences ito. Now, he's serving as an education program specialist 2 at the DepEd Region 12. He continues to blend his love for exploration with his commitment to lifelong learning and public service. With a heart for culture and adventure, RJ has explored various destinations both locally and internationally. Each trip enriching his understanding of people, traditions, and lifestyles. His domestic travel experiences includes visits to Baguio, Vigan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Davao, Palawan, Boracay, and Siargao. Naku po, nag-tour na siya sa Pilipinas, among others, of course. Internationally, he has journeyed through Ireland, the United Arab Emirates, Iran, Qatar, Singapore, Malaysia, Thailand, and Vietnam. These travels have not only deepened his appreciation for diverse cultures, but also inspired him to promote responsible tourism and cultural sensitivity. He strongly advocates for cultural appreciation and lifelong education, both inside and outside the classroom. RJ lives by the mantra, travel light, live fully, and learn endlessly. My goodness, talaga naman po, napakagaling na ating bisita ngayon. Please welcome our traveler, our travel expert, Sir RJ Raborar. Yay! Sir, magandang gabi po. Salamat at sinamahan niyo po kami sa ating 5th anniversary episode series. So, ikaw ang una namin. Kasi alam naman natin marami ang gustong mag-travel. Sir, bumati ka sa ating mga kausapang pantahanan. Hello! So, magandang araw po sa ating lahat and mabuhay. Yan, that's the greeting from the Philippines. Yes. I'm so very glad. It's very special itong episode na to kasi pang-5 taon na. Biruin nyo sa pang-5 taon, ako po ang isang naging guest dito sa Usapang Pantahanan. So, kinagagalak ko po na maging part nitong programang itong Usapang Pantahanan. At maraming salamat po, Ma'am Fem at saka Ma'am Narlene sa pag-imbita po sa akin. Of course, salamat din po at tinanggap ninyo ang aming imbitasyon. Ayan, yes po. Sir, alam mo naman, pag-uusapan natin, paglalakwat siya. Yes, So, expert tayo dyan. So,
So, meron kaming 5 questions dito, Sir RJ. Una, ano po ang unang-unang dapat ninyong i-consider kapag nagpaplano ng biyahe? Whether solo or with the whole family. Pangalawa, marami ang gustong mag-travel pero laging natitenga dahil sa wala pang budget. Oh, that is a very sad story, no? Pero tingnan natin, ano bang mga practical tips ninyo at based on your experience para makapag-ipon at makapagplano ng dream trip para di mabigat sa bulsa. Kasi di ba gusto natin na as much as possible, konti lang yung magagastos, sulit. Pangatlo, para sa may mga pamilya, ano ang 3 tips ninyo or hacks to make traveling with kids or elderly less stressful and more fun? Of course, di natin iiwan yung mga babies natin, no? Mga anak natin, we want them to also enjoy the experience. Pero paano ba maging less stressful ito? Pang-apat, paano ba makakaiwas sa last minute hassles? Alam naman natin, pag may nakalimutan, example, yung mga documents, na-miss ang flights, nako, passports, overpacking, Ma'am Narlene, nako, number 1 kaya dyan. Kasi pagpa-fashion sa picture eh. Oo, no? And of course, last question namin na nais itanong at sasagutin to ni Sir RJ later, may travel mindset or life lesson po ba kayong gustong ibahagi na natutunan ninyo sa mga biyahe ninyo na pwedeng makatulong sa amin po, no? Lalo na sa ating mga kausapan. Ayan, sige Sir RJ, take it away. So ayan, magandang araw po sa ating mga kausapang pantahanan. So ito, nandito po ako ngayon para i-share ko po yung aking mga personal experience sa pagta-travel at saka yung mga a little bit of tips at saka hacks na pwede nating magamit, no, in your future travel. So with that, yung unang tanong kanina is, ano ba dapat yung isaalang-alang or ano ba dapat yung dapat pagplanuhin in case na magta-travel po tayo? Ito po yung aking mga 3 rason or i-consider para sa pag-travel. Number 1 is, ano po ba yung purpose of your travel? No? It's either a family vacation ba ito? I-consider mo rin ba yung, if yun nga sabi kanina, if it's solo or a group or a family, it is a leisure or it is a somehow minsan nagta-travel tayo on a business trip naman. So ayun. But later on, once na ma-consider mo na to siya, and that's the time papasok yung budget mo, no? Ilan yung ilalaan mo doon sa travel mo? Like, I consider myself as a solo traveler. So, sa pagiging solo traveler, talagang nagpaplano talaga ako na itong date na to or schedule na to. So, considering I am in the government office, so alam natin, whole year round, and then ako naman is tinitingnan ko po yung mga long weekend, no? Tinitingnan ko din yung availability ko at saka availability ng yung lugar na pupuntahan ko somehow. So, schedule. Yan, titingnan natin yung schedule na yan. Kasi nga, based on that schedule, at least somehow, makapaghanda din tayo financially, no? Para at least, lalo na pag malayo pa yung travel natin. So, makikita mo na, like, this coming August, I have a travel. We have a long weekend, diba? So, sabi ko, sige, I planned the trip, I think, 6 months ago. Kasi nga, in the whole year round, tinitingnan ko yung mga holidays. So, may mga holidays tayong regular holidays, may mga, of course, may mga localized holidays din tayo somehow. So, pag alam ko yung holiday na about 2 weekend, and that's the time na magbubook ako ng mga ticket. So, yan yung kinukonsider ko talaga. Number 1, ano yung purpose ng travel? Number 2, of course, lalaan tayo ng budget sa ating travel. And number 3, yung schedule at saka yung availability ng ating pupunta. Okay, yun, no? Yes, Malinaw. So, ang inyong schedule ay 6 months prior or a year prior. That's an ideal ho. Kasi nga, mas mura yung ticket. Yes. Mas mura ang ticket. Kasi nga, like of course, this time, it's August.
So, August, September, October, November, December, January, February. So, somehow, may mga airlines na as early as now, nagsisale ng ticket, no? 6 months prior onwards. So, why not we need to avail that one somehow? Kasi nga, mas mura kung tutuusin, di ba? And then, of course, itaon nyo rin sa, alam nyo yung weekend or, of course, as the government employee, meron naman tayong annual leave na tinatawag and so on. So, avail on that, di ba? Alam natin yan. Pero, on the private sector naman, so, of course, itaon nyo din somehow na on the weekend para at least hindi masyadong magalaw yung inyong or ma-disturb yung inyong trabaho. Tama. Tama. Okay, sir. What's next? Safe ka. Safe na safe? Yes po, ma'am. Kasi nga po, ako naman, personally, ayaw ko rin yung magbakasyon na yung the whole week. Kasi nga, somehow parang, of course, may iniisip ng trabaho, somehow ganon. Pero, of course, iniisip ko pag nagbakasyon ako, wala ako ibang iisipin kundi yung moment na nandoon ako mismo sa lugar na yon. Kasi nga, mahirap yung parang nasa lugar ka pero iniisip mo yung trabaho mo, di ba? Yes. So, ako naman, parang as much as possible on the weekend or somehow on the holidays na somehow maano natin, na feel free tayo sa ating mga task. Ayan, sige. Moving on. Ano pa yung mga isi-share? Okay. So, with that second question, regarding po sa budget naman, no? So, wala pang budget, sabi. Tips para makapag-ipon. Ito. Number 1, magsiset tayo ng travel fund, no? So, ako naman, thinking of yung lugar na pupuntahan ko, ano yung currency, no? Mataas ba yung palitan or in so on, parang ganon. Tapos, iniisip ko yan siya ahead of time para makapag-ipon ako. So, paano ako nag-iipon? As much as possible, lilimitahan natin yung mga pagbili ng ating mga wants. Tama. Kasi nga, kung lagi tayong bili ng mga wants, well, of course, parang mababawasan yung budget mo para doon sa travel, no? And of course, ito, yung mga promos, no? There's a lot of airlines, no? Of course, dito sa Pilipinas, we have Cebu Pacific, we have Philippine Airlines, AirAsia, wherein nagbibigayan sila ng promo most of the time. So, abang-abang tayo. So, ang tips dyan is, dapat magkaroon tayo ng applications, no? Sa mobile apps. So, ako naman, ang ginagawa ko is, meron akong mobile apps like agoda.com. I don't know if you are familiar with that. Yes? Booking.com, no? At saka yung Klook din. So, have you heard Klook? Yes, parang pero hindi ako marunong gumamit nun. Oo, dyan, sa Klook na yan, we have also a trip.com, no? So, ito po yung mga common na mga application in terms of travel that you can find a very, very good deal, no? So, and of course, if you have a credit card as well, so may mga rewards dyan, no? So, depende sa klase ng credit cards na in-avail nyo. If you are having a credit card with miles, no? So, once you are purchasing, so you earn miles. So, that's a good thing din po na para at least somehow, mas makalesen kayo sa mga tawag nito, sa mga finances ninyo. Yes. No? So, these are my tips na kung paano po matawag nito, makapag-save. At saka of course, may mga promo din like sa Klook, no? If you use this code like 5% off, 10% off, that's a big deal. That's a big, kumbaga, laking tulong din yun na makapagbawas sa inyong gastos. Oo. So, mostly ako, agoda.com. So, from time to time, nag-i-email yan, lalo na pag yung may mga deal sila. Okay, now, sa ganitong lugar, merong tawag nito, merong promo. Why not avail this one and so on? And take note, balik tayo doon sa pinakaumpisa. Your availability. Promo nga, ang tanong, available ka ba? Yan. Yun naman ang problema. No? Promo nga, pasok ba sa budget natin? Yung parang ganon. So, talagang
yun din ang pinakauna, yun din magiging basihan mo. Minsan makasabi ka na lang, ay sayang, promo. Yes. Pero, Oo, di ba? Oo. So, balik tayo doon sa simula na, ay, Availability. yes, availability. Di ba? So, yan po ma'am, thinking of, you need to be techy somehow, ano? Yes, tama. Kasi Yes. nandoon lang talaga yan siya. And then, promos talaga. Ako kasi pag nagbubook ako ng ticket, I am comparing using the Agoda. Dahil sa Agoda ho, nakikita ko yung, makukompare ko po yung prices ng bawat airline. Oo. Totoo yan. Like, just to give you example, Cebu Pacific, Philippine Airlines, in the AirAsia. AirAsia and so on. Doon kasi sa Agoda, bibigyan kanya ng best deal. Ito yung pinakamura. Like, given, I'm from Coronel City. So, the nearest airport from us is General Santos City. Going to Manila, the average price is around, one way, around 3,000 pesos. That is the average price on the certain airline. No? And then, pupunta ako doon sa Agoda, mag-click ako doon, and then, pagtingin niyan doon, bibigyan kanya ng best deal. No? So, minsan, hindi isang airline lang, but then other airlines din, parang i-combine niya and so on. So again, balik ka naman, is that pasok ba doon sa iyong schedule, sa availability? Ganon. Oo. Or siguro, Sir RJ, ang maganda, check mo muna yung mga availability bago ka mag-schedule. Actually, yan po tinitingnan ko ho, ahead of time. Like, of course, yung season. Yeah? Kung kailan pupuntahan mo. Like, of course, if you go to other countries, the best time to visit, like halimbawa, Thailand. So, mas mainam siguro pumunta ng Thailand pag merong mga activities na pag may mga ganon. Like, the best na time there is, for me December, kasi nga medyo may kalamigan. Ganon. So, pag summertime naman, sobrang init din. So, ngayon, it's rainy season. So, parang, of course, mababa nga yung fare, but then, you will not kasi nga maulan. It's the same here in the Philippines. Parang at this time pupunta ka ng Boracay, parang sabi natin, ay mura ang ticket. Oo nga, mura, pero I mean, uulanin ka naman. Uulanin ka naman. Sometimes may bagyo pa. No? Kaya siya mura. That's correct. Okay, thank you, sir. Okay, ano naman ang susunod? So, sige. So, next is yung mga hacks when traveling with kids at saka elderly, no? So, of course, ako naman is mostly I am a solo traveler. Yan. So, what I can give is on my experience to be as a solo traveler. But then, ako naman is may nakikita din ako, may na-experience din ako traveling with the friends, traveling with family, no? So, yan. Number one is piliin ang tamang lugar for me, no? Lugar kasi nga, once you are a family, considering yung age gaps ng mga family members. Kasi minsan, may elderly tayong kasama, may minsan may bata pa na binibit-bit natin, and of course, you as the father or mother man dyan, and so on. So, sometimes, kailangan natin piliin yung tamang lugar. Like, kung family, so, internationally, saan ang gusto mo? Just to give you best example, Thailand. Thailand, of course, the family can travel there. Pero there's a specific area kung saan lang yung parang family-oriented places lang yung pupuntahan. No? So ako naman, kumbaga, each country kasi may kanya-kanya din silang parang promotion or parang engaging ng mga activities na nababagay sa mga traveler. So, sabi ko nga, sa Thailand, meron silang pang solo traveler. Pag gusto mong as a solo traveler sa ganitong lugar kang pupunta, sa ganitong city ka pupunta. Pag gusto mo as with the friends, barkada sa ganitong pupunta. Pag family naman, sa ganito ka pupunta. So, yan, talagang piliin ang tamang lugar. Next is magdala ng essential. Yan. Ano ba yung mga essential para sa'yo? Okay. Of course, locally, kung dito naman din tayo, number one, cash talaga. Pera talaga. Di ba? Yeah. Mahirap naman mag-travel na wala tayong pera.
So, and of course, for me, essential at my age na I have a maintenance. So, talagang wag na wag kalimutan yung gamot. Yan. Yan Po, po. Ma'am Nardine, ha? Basic talaga yan siya. Mawala yung... totoo yan. Kasi nga, of course, habang nagtumatanda and so on, or nag-edad tayo, talaga may mga maintenance. So, wag na wag kalimutan yung maintenance, no? So, if travel abroad, of course, your passport, no? Mga documents natin, talagang keep in mind talaga yan. Ako ang ginagawa ko niyan, ma'am, may isa akong parang kit niyan na lahat ng mga is nandoon. And then, ginagawa ko rin is nagpo-photocopy ako aside from yung passport talaga. May bit-bit din akong photocopy na kumbaga pinapasok ko doon siya sa bag para in case na naman if we are traveling, we are somehow stranger in other places. So of course, minsan malay natin baka ma-spot check tayo, so at least meron tayong identification, no? So ano pa yung mga essentials na i-consider natin? Yan. Of course, number 1, cash. Number 2, yung mga medicine natin, no? So, of course, a little bit of snacks on hand. Like mga biscuits. Kasi nga, you don't know along the way, no? Minsan, of course, sa airport, mahal yung mga bilihin. So, ako naman, may biscuit lang ako talaga. Or any candies na para somehow, to give you energy. Okay? So, of course, that your documents, kailangan nandoon din siya. What else? So far, yun ang mga ma-consider ko talaga. No? Ako nga, and of course, your cell phones. No? So, of course, now when we are traveling, cell phones together with your charger. Charger. And also, I think yung power bank. Power bank. Yes, I think now power bank is an essential din, no? Kasi nga, of course, ako when I am traveling, sabi ko, hindi talaga pwedeng mawala yung, of course, yung power bank at saka yung charger. Although charger given pag nasa airport pwede tayong makapag-charge, so we'll utilize the electricity there. Pero yung along the way na travel tayo, wag nasa bus tayo na walang mga adapter or walang mga masasaksakan, so that's the time that you have an emergency on that, no? So, and lastly, when you have with the kids, no? When you have with your members of the family na kasama, so panatalihing engage sila. So parang iwas yung parang bored or whatsoever. So sa mga bata, sa may mga family po ng mga dyan, so bit something very makapaglaro yung kanilang family members, yung mga bata, and make something kwento just to make have fun, para along the way, parang hindi antukin, pero but then most of the times is nasa cellphone na, nakatutok na sa cellphone and so on. Yes. So isa din yan sa mga natin, yung parang, ako naman pag nagta-travel ako, ninanamnam ko. Tama. Ninanamnam ko po yung lugar. Yes. Yan. Correct. Yung alam mo yung simoy ng hangin. As in, Kasi for me, traveling is part of yung feeling. Alam natin yun, di ba? Na ito pala yung simoy ng hangin sa ganitong lugar. Ito pala yung environment. And that's the time that you appreciate your travel. Totoo yan. And I saw you in Ireland doing it. Nagmumuni-muni yan, Ma'am Nardine, sa isang lugar. Yes, yung alam mo yung parang as a solo traveler, parang I want to have a moment sa sarili ko na parang dinadamdam ko talaga, yung parang feel mo talaga, and as in, parang that's the time, like, just to give you another example, when I was in Thailand, there's one place there in Phuket, parang, season ng ng isang, I don't know if you are familiar with the chalkboard tree. Hindi pa. I forgot the local term, basta ang English term yan is chalkboard tree. Malaking puno na namumulaklak na para sa akin is mabango. But some others, I mean, hindi daw pero para sa akin mabango. You know what? It's make me parang realize na nasa ibang bansa ako, and then only to found out meron din pala dito sa Jensan yung puno na yon. You know what? Nang makadaan ako doon sa place na yon, naamoy ko yun siya, and it recalled, there's some memories na naka-recall. I've been there. Parang somehow, ito yung, naisip ko, Thailand pag ganitong amoy. That's why,
pag nagta-travel po ako, talagang ninananam ko not just the place, even the food. Yeah. Part of the travel is the food talaga. The food, oo. Yes, oo. Ako naman, hindi ako tawag nito, yung pihikan. Tama bang word ko? Pihikan? Yeah. Choosy sa pagkain. Yeah, choosy or I picky. am adventurous in the food. So, kung ano pong nakalagay dyan, go, tikman. No? So, yan po. Oo. Yan. So, yung, that's... Dapat going back lang, sir, no? Yung sa piliin ng tamang lugar, ang sinasabi mo dyan, dapat mayroon kang itinerary na pinag-aralan. No? Itinerary. Yes. Travel itinerary. Yes, itinerary po. Schedule for the whole day. Para hindi So, sayang yung lugar mga moments, no? Kailangan dito ka pupunta, number 1, number 2, number 3. Tama. Yan. Sige, salamat, sir. Maganda din po, na, of course, once you choose the place, maganda rin mag-research din tayo yung sa lugar na pupuntahan. Tama. Anong meron doon? Para at least, pagpunta mo doon, hindi ka talagang, ano ba, ganito and so on. You know what? Part of the traveling kasi is exploring. Yes. No? So, you exploring something there, pero ako naman talagang nagre-research ako. Tinitingnan ko yun, like the weather. Number 1 yan. Ano bang weather forecast sa city ko na pupuntahan ko? Like now, I'm traveling to Hong Kong this coming long weekend, and it's the peak of their summertime. That we know that Hong Kong has a hot and cold weather. So, para at least mapaghandaan mo rin ano yung mga gamit na dadalhin mo. Kasi baka ma-mismatch. You are thinking, pupunta ka, akala mo malamig, so nagbitbit ka talaga ng mga jacket and so on, only to find out, mainit pa yun yung lugar. Yung ganon. Oo. Yung isang recent travel ko like in Vietnam. So, prior sa travel ko, December, upon checking on the weather forecast, nagfo-fall sa 3 degrees and so on. Sabi ko, ay malamig ito. So, wag natin tawag nito, yung place na 3 degrees, although hindi ako sanay sa lamig. So, talagang naghanda ako. So, nagbitbit talaga ako ng mga jacket, and pagdating talaga doon, sobrang lamig. Wow. My goodness. So, mas malamig pa po kaysa sa Ireland, Ma'am Fem. Oo nga. In Vietnam, that was, kasi nasa Hanoi, nasa Sapa ako that time. Sabi ko, mas na-tolerate ko pa yung lamig nung summertime ni Ireland. Oo, kaysa itong winter time ni Vietnam. Hanoi. Oo. So talagang sobrang lamig. Oo. Kaya yan po, consider po natin yan, piliin yung lugar para at least malaman mo, makapaghanda ka, ano po yung mga dadalhin mo. No? Correct. So, then of course, research talagang, and then it's just one click away lang sa cellphone natin, no? So, and of course, yan, ito, nood din tayo ng mga tips, no? Dami po tayong mapanood ng mga tips sa social media, YouTube, TikTok, and now, sa programang Usapang Pantahanan, this would be another tip po. Yes, of course. Ayan. So, may mga, ano ba yung mga dapat iwasan na hassle? Sabi nga, no? Paano ba makakaiwas sa last minute hassles? Yeah, iwas last minute hassle. Yan. Number 1, gumamit talaga ng checklist. Ako naman, of course, teki-teki tayo, calendar. No? So, meron tayong to-do list yan in terms of my travel. So, nililista ko yan para at least somehow, hindi ko talaga makalilimutan, lalong-lalo na po yung mga documents needed as a government employee. Alam na natin yan, authority to travel order, passport. Yes, travel order. That's correct. And of course, when we before tayo dadaan sa immigration, e-travel, no? Yeah, yung e-travel. So kailangan talagang lalo na pag abroad, ano? Pero pag dito naman sa domestic, so no need of that. So number 1, kailangan po tayong may listahan, no? Para at least ano po yung mga essentials na dadalhin, ano po yung mga documents or mga, of course, kung ticket ba yan dyan, and so on. So, kailangan may listahan. Okay? And of course, maghanda days before, no? So, kung alam na natin, ang travel natin is a Saturday, so, of course, sometimes, minsan, very excited tayo, a week before pa lang,
handa na, nakapag-impake na. Oo. Although, minsan, dala sa kabisi, hindi mo but then, at least, give time to yourself na makapaghanda, na makapag-pack ng maayos para hindi po natin makalimutan kung ano yung mga dadalhin based doon sa iyong checklist. Kasi mas mainam may checklist ka talaga para mas madali, no? Pagpacking. And of course, planuhin po yung biyahe, especially papunta sa airport. Bakit? You don't know the scenario, no? Minsan traffic, ayan, may aberya along the way or baka masiraan. Yes. So, ako naman, internationally, of course, this is also a standard given by the airline company that you need to be in the airport at least 4 hours prior sa iyong flight. Why 4 hours? Is to give ample time, no? At the same time, para hindi tayo magpanic. At saka smooth lang yung takbo natin, yung process natin hanggang makapunta tayo sa pre-departure area. Totoo yan. Because I've experienced din yung, alam mo yun, yung parang ilang minutes na lang, 10 minutes na lang na magko-close yung check-in counter, iba yung kamba. I don't know if you have experienced. Yes. Ma'am Narvin, I don't know. Ma'am Fem. Alam yung tipong parang gusto mo nang lumabas sa sinasakyan mo na dahil sa sobrang traffic, parang gusto mong itakbuhin na lang papuntang airport. So, yun. And then of course, pag nasa naman po is check-in ahead of time online. Talagang ang laki ng tulong po yan, no? So pag nakapag-check-in tayo ng ahead of time, so parang even nag-close na yung counter, lalo na pag wala tayong bit-bit, no? Pag hand carry lang, so 30 minutes prior to your okay lang yun. But then if you especially minsan talagang most of the time pag nagta-travel abroad talaga tayo, hindi natin maiwasan, may bit-bit talaga tayong maleta, no? So at least that's the good thing din, planuhin ahead of time para iwas po tayo sa hassle. And of course, for me, yan, pack light and pack smart, no? Kung ano lang yung pinaka-basic, no? Like, basic mong dadalhin, like considering, of course, 3 araw. Bakit ka magbibit-bit ng 20 kilos, no? So, kung 3 araw, baka kaya lang din yan ng 10 kilos somehow. Kasi, for sure, pag uwi mo, sobra pa sa 10 kilos ang dala mo. Tama ho ba? Yes, correct. True. Pag uwi, marami ng pasalubong. Correct, di ba? So, yan din po, kinikonsider ko din ho yan. Yung tipong, okay, based on my ticket, allowed ako ng 30 kg. So, minsan, pag nag-abroad ako, bit-bit ko, mga nasa 10 kg lang yan. So, I have space for 20 kg. And pag nag-shopping ho ako, parang mentally counting ka na lang na, ito, somehow siguro mga 2 kilos, okay, and so on. Para at least, that's the time then, na minsan kasi pag alam natin yun, nag-i-enjoy tayo nagta-travel, nagsha-shopping and so on, hindi mo na naisip yung bit-bit mo, sobra na pala sa 30 kg, and that's the time na magkakaproblema ka na naman, ganito, and so on, parang iniisip mo na lang na, i-use ko na lang to, and so on. So, unless, if you have a budget for the, tawag ito, add-on additional kilos. Oo. Additional. Then, usually kasi pag abroad, mahal yung add-on luggage. Yeah, correct. Sa domestic naman, walang problema. So, may mga airline companies na at least 4 hours prior sa flight mo, if you assess that your bag is that more than some allowable baggage allowance mo, so you can add on naman ahead of time, no? So 4 hours prior sa flight mo. Pero internationally talagang mahal. Oo. Or else iiwan mo na lang, parang ganon. Yes. So, parang mas mahal pa yung value ng additional luggage kesa yung value sa binili nyo na yung pasalubong. So, I tried that one before, ma'am, way back when I was in Qatar, no? So, talagang nag-excess ako. So, of course, at that time, I was an OFW. So, iniwan ko na lang muna kasi babalik naman din ako. Sabi ko, sa susunod, papadala ko na lang. Oo. Ganon. Nagkakapay ka noon. At saka, sir, at saka, Mami Fem, let us not forget na kung hand carry lang, huwag maglalagay ng mga bawal. That's correct. Kasi yun ang malaking problema din. Pag ilalagay and of course, in terms of liquid, yan. Isa din po yan sa nagkakaaberya natin. Yes, no? Yung lalo na sa final x-ray na yung tipong
ay na-hold ka. Dahil nga, Oo. meron. Yun pala, Oo. nakalimutan mo, meron ka palang matutulis na bagay. Ayan, Tulad correct. ng, Oo, correct. yung ganon. Alam natin yan, di ba? Or else, yung may na-experience ako, galing ako ng Baguio, bumili ako ng jam. And then, uh, meron akong bagahe, nga lang, yung jam pala is nailagay doon sa hand carry. Ayun. Yes, bawal yun. Confiscate. Oo, kasi nga it's more than 100 ml yung jam na Yeah. yon. So you see, yung parang iyan din po minsan ang nagbibigay ng stress sa atin. Yeah. No? So that's why mas mainam ho. Ako naman din minsan may last minute checking lalo na sa bagahe. Titingnan ko yung hand carry ko kung wala bang mga tawag nito, mga pinagbabawal na mga gamit Yeah. na sa hand carry. And then of course, scissors. Don't forget that's scissors. Bawal correct. yan. Even nail cutters. No? Ma'am, sa nail cutters naman wala akong issue kasi Naku, akin, hindi lang pinakuha. Pero maliit lang. Yung maliit na nail Oo, kinuha cutter. din. Baka malaki yung nail cutter na dala nyo ho. Hindi, bawal daw kasi talaga nail cutter. Totoo po, pero ako kasi nasa pouch ko ho yan siya. And then, so far hindi naman din na Hindi na napansin confiscate. Oo, ganon. So, yun po. Pinakakalusot, meron hindi. So, always check talaga, no? Lalo Yes, talaga sa correct. mga liquid, no? Oo. And then, tip, no? Para iwas din offload, lalo na sa immigration, no? Ito lang, when you are traveling, kailangan, number one, you know your itinerary, no? Yes. Tatanungin kasi tayo yan sa immigration. Yes. Oo. Saan ang punta mo? Dapat alam mo talaga yan. Although, hindi ikaw yung nag-book, yung napasama ka lang. Even, you are with the group, dapat alam nyo yung inyong, kung sino yung kasama mo. Mostly, tinatanong din yan. And so, saan kayo pupunta? Basta, lahat ng itinerary mo, kailangan nyo pong alamin. No? Para at least iwas din offload. And of course, yung ating somehow pananamit, no? na kumbaga, ibabagay din natin sa ating pupuntahan. Like, give you example, bakit ho kayo magja-jacket na ang pupuntahan nyo is disyerto? Parang mga ganon. So, that would be a red flag sa mga immigration officers. No? Oo. So, minsan, din tayo, parang pag kinakausap din ng immigration officer ko, ano lang yung tanong, yun lang din ang sagot. No? And then, laging handa in terms of mga documents na Yes. Sa akin kasi sa mga government employee, as long as you have an authority to travel, that would be all good naman. But then for the private, you need to, no? So, kung ano yung pinaka-basic, idalhin nyo lang yung mga documents. And of course, if you have supporting documents that could, no, na makapag-support sa inyong travel, and then dalhin nyo lang din. Kasi we don't know ho, yung mga immigration officers, minsan may tinatanong sila. So, even the way how we answer their questions, it give them hint if you are a red flag or not. No? So, kaya natural lang na sagot and so on. No? Yeah. Chill lang, chill. Chill Relax lang. I'm sure, ma'am, napagdaanan nyo na din yan. Dumaan tayo sa immigration. Yes. So, Pero kahit na chill ka, minsan ninenervous ka pa rin eh. Kasi, totoo yan. I mean, ikaw din, Ma'am Narlene. Oo naman. Oo. Oo. Kahit anong prepared mo, may ninenervousin ka pa rin, di ba? Oo, kasi nga, di ba, parang uncertain ka sa kanilang mga tanong or although there's a basic question, saan yung passport mo, saan ang punta mo, kailan ang balik mo, may ticket ka ba pabalik, saan hotel ang pupuntahan mo, and so on. Yeah. Those are just basic questions, but then along the way is minsan nga kung ano yung sagot mo, doon din sila nagpa-follow up ng question. Yes. Oo. Para That's why, malaman. ano lang din tayo, kumbaga, kung anong Okay. tanong, siya lang yung sagot. Ready lang. Is Ready lang. Yan. So Yes. kayo, ma'am, baka may mga kayo dyan, may i-share din na tip in terms of immigration, Para ito sa mga Sa US last minute kasi, hassle. as much as possible, huwag ka na magdala ng mga pagkain galing Pilipinas. Ay, totoo yan. Totoo Kasi yan. doon ka sa immigration mahaharang. Oo. Lahat kasi dapat i-check-in. Huwag ka mag-hand carry ng pagkain. Tapos kung may naka-check-in pagkain man, lang eh. isisil. Check-in ho. Kahit Sinisil na naka-check, maigi. oo, pero kahit naka-check-in, they don't allow those, lalo na yung mga native foods. Okay. That's why we need to research, and that is really, really important.
no? Kaya ako, prior sa isang lugar na pupuntahan ko, re-research ho ako, manood ako ng mga videos and so on, or mga, at least, kapagbigay din ng tips na, ito pala yon yung mga bawal, ito pala yung okay, and so on. So, wag lang tayo basta-basta punta doon na without a knowledge, no? So, kailangan, kahit konting knowledge lang ho, at least, no? Para at least, easy, at saka yung flow ng ating is, diba? Tuloy-tuloy lang ho. Stress-free, that's correct po, Ma'am Narlene. Yeah. Oo, no? Tsaka ihanda ang ating mga credit card. That's correct. Kasi like in Ireland, di ba, sir? Correct. Wala ho dong yung pagka kayo ay, although may bus naman na meron, ang tawag doon, basta doon ka sa town. But yung mga long ride na buses, they don't accept yung cash. Yes, diba? that's correct. Swipe. Kailangan knowledgeable tayo dyan sa mga swiping. That's correct po, ma'am. Ganon din ang naano ko po. That's a good idea na meron, actually, laking tulong ho pag meron tayong credit card. No? Kasi nga, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, mostly, cash pa tayo, no? But mostly the other countries cashless na sila. So cashless. Yes po, cashless transactions. Even sa Thailand, talagang mostly digital na. Yung parang kung sa atin dito GCash way, sa kanila we have this QR code na lang and so on. That would give somehow parang for me very convenient ho kaysa magbibit tayo ng cash. And tip ko lang din, ma'am. When I am traveling kasi, as much as possible, hindi po ako exchange money sa airport kasi nga yung palitan. I mean, if you have experienced that one, I keep on coming back on Thailand for how many times na po. So, for the first time na punta ko, dati ginawa ko is nagpapalit ng pera doon sa airport sa Thailand. So, parang mababa lang yung palitan and so on. So, parang sabi ko, okay, ganito. And then, along the way, yun nga, sa kaka-research ko rin, kakapanood ng mga videos and so on. So, yun, makapagbigay ng tip and hacks and so on. So, ginagawa ko ngayon is nag-withdraw na lang ho ako pagdating doon, gamit yung ATM at saka one-time na withdraw. Yung parang tipong, this is my budget for 1 week. So, ito. And then, yung charge niya, isahan na lang. And that will be all good for me na. Kaysa yung tipong papalit mo and so on, mababa ang palitan. So, for me, I still use yung ATM ho, no? Na pang-withdraw, tapos one-time, big-time withdraw. Or else, you can use your credit card ho. Yun. I think credit card ang mas safe. Yeah, and to add po, pag magagamit kayo ng inyong debit credit na card, ipapalam niyo muna sa bangko rin. Yeah. Mali. That's correct. That's correct. Yes. Pag ginamit mo doon at hindi nila alam, minsan binablock nila eh. Even the credit card, kung saan mo kinuha yung credit card mo, i-report mo lang na I'll be using my credit card, gano'n. Tama. Para at least kayo. I've experienced that one. Vietnam. Nagtataka ako bakit hindi ako makapag-withdraw. Yun pala, nakalimutan ko na ipaalam na mag-abroad ako. So, kaya hindi ako nakapag-withdraw. But, take note, ma'am, depende ho po sa bangko. No? Doon sa country na pupuntahan natin. Kasi, nang nasa Vietnam ako, I tried my land bank account na ATM, debit card, mag-withdraw sa this particular bank doon, hindi siya nag-dispense ng pera. But then, I tried the other bank naman, nag-dispense siya ng pera. So, may mga ganun po. So, parang just, you know what, keep and try lang and so on. But then, again, the best way is credit card kasi nga aside from that is we are earning points from the credit card. So, spend wisely lang din ho. Pero we need to be safe with our credit card kasi minsan, ang credit card sa tinatap lang, no questions asked, tapos mababayaran mo na. So, kailangan let us be careful with our credit card when we are in different countries. That's correct po, Ma'am Narlene. Yes. Okay, sige. Okay, after nating malaman itong mga iwas last-minute hassles, ang ating final question, ito maganda tong final question natin kay Sir RJ.
Ayan, your travel mindset or life lessons. Yes, yan. So, okay, I'm going to share to you my travel mindset and life lesson. Okay. Number 1, travel is more about experience than destination. Totoo. Yeah. 'Di ba sabi ko kanina, Yes. ma'am, talagang ninanamnam ko po pag nagta-travel po ako. So of course, you see, you are planning from the planning stage, pagbili ng ticket, hanggang makapasa ka ng immigration. Yung parang, yung tipong, that's a big, ano na sa iyo, parang, I could say, impact, no? Na parang, okay, nalampasan mo ito, no? So, the moment na nandoon ka na sa country or sa place na pinuntahan mo, enjoy, no? And then, feel that every moment. Yan po. Okay? And of course, be flexible and open. Kasi nga, lalo sa ibang kultura tayo pupunta, like given yung Thailand, ibang kultura sila, although may similarities tayo in terms of the physical aspect, but then, nung kanilang culture is iba. So, of course, maging magalang din ho tayo, no? Mapagmasid, no? Observant, no? Huwag dalhin yung ating kung ano yung nakasanayan dito sa Pilipinas or kung ano man yung nakasanayan mo. Be open-minded po. Oo. Be observant, no? And then be respectful for others. And lastly, enjoy the unexpected. Along the way, may mga unexpected talagang nangyayari na minsan it's not according to your plan. And that's the best story of your travel. I don't know if you are agree with that. Yeah. Of course. I have an experience. Nawalan kami ng passport na nakuha ng bag ng husband. Doon ko nakita meron din palang calmness sa sarili ko, no? Kasi hindi ako nagpanic. So sabi ko lang sa husband ko, let's think of something kasi ayoko maiwan dito sa France na maghuhugas ako at maglilinis ng mga hotels. Kasama ko. So, I remember I have a friend, a relative, tinawagan ko sa DFA. Sabi niya, sige ate, I will call Paris Embassy, Philippine Embassy sa Paris. Wow. Dumiretso na kayo doon. So, naging very easy yung aming pagkuha ng certificate, pagpunta sa police. Kasi yun ang hiningi sa airport na nung palabas na kami. At nandun na yung salaysay. So, kailangan din talaga yung mga unexpected na ganun. Kailangan maging calm ka sa mga situation na unexpected. Pero ang fear ko din ang fear ko na baka hindi na kami makauwi. Oo. Yes, Ma'am Narlene, I agree with you na when you have in that situation, kailangan po maging kalmado po tayo para makapag-isip ng anong steps, no? Correct. For me, this would be a big learning. Kasi nga, you know what? Traveling helps me to, tawag dito, makapag-decide, no? Yung parang your decision making in life, no? Parang talagang tinitrigger niya. I have one experience recently when I was in Thailand, nawala yung wallet ko. Nandun yung ATM, nandoon yung cash and so on. Alam niyo, ma'am, nahulog ho yung aking wallet pala sa bus na sinakyan ko. And then what happened? And then, of course, along the way, kasi bababa kami doon sa station na yon, ng bus station na yon, kasi nga, sasakay ulit ng train. Okay. So, the moment na papunta na ako sa may cashier, doon ko nalaman na wala pala akong wallet. Nawala na yung wallet ko or nahulog doon sa bus. So, parang nag-pause for a while muna ako, nag-isip ng anong gagawin. Sabi ko sa sarili ko, RJ, kalma, huwag magpanik. Of course, deep inside, alam mo yun, pera, yung card mo, and so on. Diba? Parang sabi ko, kalma. Eh, tama po yun, Ma'am Narlene, na talagang maging kalmado po tayo para makapag-isip po na kung ano po yung mga desisyon or yung mga steps na gagawin natin. So, at that point, alam nyo, naging kalmado ako, nag-isip ako, sabi ko, ay wait, pupunta ako sa counter, maghihingi ako ng tulong. Yun ang ginawa ko. Kasi baka kung pwede nila akong matulungan na makapag-contact sa mga police stations doon. Parang ganon. But then, along the way, yung pagbababa ko, naisip ko naman, what if balikan ko yun kung saan ako bumaba na bus station? Baka nahulog lang doon yung wallet, no? But then, wala eh. Here comes, may dumaan na bus na the same number doon sa bus na sinakyan ko.
no? So, yung sinakyan kong bus is bus number 49. Here comes, nang bumalik ako doon sa bus station, may bus number 49 na dumaan. Sinakyan ko ho yung bus 49 na yun. Kasi nga, naisip ko, itong bus na to, pupunta din doon sa final destination or kung saan yung garahian nila. Yung alam mo, yung pupuntahan nila. Yeah. So, yun po ang naisip ko. And you know what? Kinausap ko yung conductor. Although, there's a language barrier. You know what? Diba? Yes. Of course. Ginawa, cellphone. Oo. Doon na naman sa cellphone yung ating translator. So, talagang, talagang matest talaga yung yung skills mo, planning in terms of decision making, no? So, yun, ginawa ko, nag-type, nag-translate, pinabasa sa kanya. Then, anong sabi nag-reply din sa akin, basa din. Sabi niya, ito ba yung hinahanap mo? Kasi nga, pinicturan na ng yung conductor nung sinakyan ko, parang in-spread out throughout this bus company na if ever may maghanap, nandito lang and so on. So ayun, Very so ako good. yung decision ko na magsakay doon sa number 49 at doon sa last bus stop, doon kami nag-meet up para ibigay ko yung aking wallet. Wow. It's Totoo po really yan, God's ma'am. grace din. No? Talaga, I think, yeah. and you said the It's prayer. God's grace na nabalik sa yung wallet mo. Just me. Totoo po yan, ma'am. Alam nyo, parang minsan may mga desisyon tayo sa buhay na talagang it's make or break, no? So, kaya maging kalmado ho tayo, no? Correct. So, ito po yun, lalo na sa mga unexpected event, no? So, talagang maging kalmado para makapagplano at makapag-isip at makapag-decide sa mga kung anumang desisyon na ating tatahakin ho. No? And at the same time, nagiging learning lesson natin, the next travel, kailangan attentive sa gamit, aware sa kapaligiran natin, at laging kinakapa ang passport, ang wallet, everything. Naging ka na rin. Totoo yan, Ma'am Narlene. That would be our biggest lesson, no? Totoo po yan. Naging attentive ho tayo. Totoo ho yan. Oo. So talagang na-apply talaga natin. That's a real scenario, di ba? Kasi minsan, pag hindi mo na-experience, parang wala lang eh. No? But then, once na-experience mo, yon, it will give you a lesson, a wisdom somehow. Yes, talaga. Ikaw, Ma'am Fem, baka may mga unexpected experience ka din na ma-share sa kanila. Maganda yung unexpected experience ko doon sa Ireland natin because habang kaming mag-asawa ay namamasyal sa downtown, ako po ay nagbukas ng payong, no? Doon pala sa Ireland, wala pala nagpapayong doon, no? So, nung merong parang nagmamasid sa akin kasi dito sa natin, di ba, pag naka-side view tayo, feeling natin parang nagmamasid. Yung peripheral. Yun pala, pinagmamasdan nila kami dahil Pilipino sila. Kasi, tapos, in-approach kami. Sabi, Filipino kayo? Opo. Kaya pala. Kasi wala akong nagpapayong dito sa Ireland. Kayo lang ho yung, kasi nung binuksan nyo po yung payong nyo, ay, Pilipino yun. So, inaano nila kami tapos, I really enjoyed that unexpected kasi ang dami nilang, isang pamilya sila. Yeah. I remember, nandun tayo banda sa may, yung place na yon. Oo. I don't know kung nag-meet tayo nun. Nag-meet tayo I think we have the picture of that. Yun, pinakilala mo. At saka, they were from Italy. Kasi at saka, I think, Sir RJ, hindi ka na sumama sa amin, right? Yes, hindi na ho. Alam mo ba kung ano nangyari after that? Niyaya nila kaming mag-ice cream. Ice cream sa lamig yun, no? And of course, kami mag-asawa, we want that experience because ang mahal ng isang ice cream doon. Correct. Diba? So, why not? Convert mo sa peso. That's correct. Noong una, ayaw pa ni husband. Sabi ko, sige na, kasi 8 euros yung isa niyan eh. Hindi naman tayong 8 euros. And then, binigyan kami ng ice cream and then nagkwento-kwentuhan pa kami kasi they're from Pampanga, diba? But they reside in Italy at sa Ireland na. So I really I enjoy that
unexpected experience. Yes. Kasi, Yes. syempre, first time kong makapunta ng Europe, sa Ireland pa, no? Hindi Correct. naman yan basta-basta pinupuntahan yung Ireland, di Correct. ba? Yeah. Tapos makakita ka ng kapwa Pinoy mo, and that's, I Oo. really enjoyed that unexpected experience. Yes, Yan. totoo yan. So sometimes that would be a life lesson din sa atin, no? That's why, yan po yung pinaka-the best na memories, yung mga unexpected na mga Yes, happenings throughout your travel, no? Kasi Yes. minsan, pag well-planned kasi, maganda yung well-planned, no? Maganda. But then, take note, along the way, may mga unexpected po tayo na mga pangyayari na that could be a biggest lesson for us. Yan, Yes. tulad yung kay Walang perfect, di ba? My goodness. Walang perfect. Yes. Okay. Sir, Yes. thank you so much. Talaga, ang dami na naming natutunan sa iyo. Yes. Yan. Nakakatuwa. Para na rin tayo nagtra-travel kasama si Sir RJ. Actually, Sa mga kwento-kwento really, niya. pagkwentuhan kasi parang talaga siya, parang kachika lang natin yung ating That's mga correct. usapang pantahanan. Yes. Opo. At syempre, Yes. Sir RJ, no, meron kaming announcement Mm. ni Ma'am Narlene, ni Mami Narlene. My last slide to share. This Okay. would be my mantra. Yan. Masabi ko nga sa mantra ko, Oo nga plan pala. well, travel light, live fully. Yan. Yan. Yes. Gusto ko rin yan, Plan With this, well, I like that. travel life, light live. and live fully. Yes. Mm. So, yan lang po para ma-enjoy po natin yung life. Oo, tsaka we really have to work hard for our That's travel. Yes. Hindi Yes. yung, di ba kaya ako, alam mo, Sir RJ and Mami Narlene, ang laki ng respeto ko sa mga travelers. Bakit? Because bago sila mag-travel, alam ko, ang dami nilang pinagdaan ng planning at pagsasakripisyo when it comes to their finances, meaning they really work hard for it. That's why I Yes. salute all the travelers. No, kasi ang aking sister, magaling siya talaga magplano ng travel niya. Mm-mm. So, nag-iipon siya. Alam mo yun? So, para sa akin, isang privilege ang mag-travel. And you should earn that privilege. That's correct. Hindi I siya really basta-basta madaling gawin. agree. That's correct. Oo. Yun. Correct. And you know what? Being a traveler, what the most important is yung time management. Talagang na-instill Disiplina. yan sa akin. Yes, and disiplina. Yung Time disiplina. management po, talagang na-instill ho yan sa akin. Kasi nga, well, you are well planned, curated po yan. And then with that, alam mo yung bawat oras in bawat Yes. segundo. Na Yes. alam mo, every moment is important. Important. Every moment is, you know what? Kaya ang traveling, it's not just something na minamaliit natin na That's correct. endeavor. Yes. Kasi minsan, when we see posts sa Facebook, parang, siyempre, siguro out of inggit or ano ba yan? Ganyan. May Pero mga alam ganun. mo, Oo. dapat irespeto natin yun. Kaya siya nag-share. Yes. Because yan yung output ng pinaghirapan niya. That's correct. Diba? Tsaka hindi, sister, when we put or post this on Facebook, it's not nagbrabrag tayo nag-travel. Right, We yes. would like them also to see the beautiful Yeah, to places na napuntahan experience. namin. Kasi Correct. maaaring yun naman lang may bigay mo na ikaw nakarating, so makita rin nila yung lugar. Na, Totoo yan. Oo. I Oo. have Yun ang- friends ako, na Ako yung attitude alam ko mo, pag nag-post ako, minsan it's lang not ako, bragging. minsan but lang to ako show. makakuha ng feedback from friends na nagpapasalamat. No? Yeah. Kasi Well, alam mo, pinasasalamatan Oo. nila, sobrang na-inspire sila dun sa mga places you've been. Oo. Kaya minsan, yung mga travel buddies natin, minsan nakukornihan sila, bakit tayo lagi nagpipicture? Oo. Hindi ka ako, minsan ka lang pumunta dito, so you have to take pictures. That's correct. Oo. Because Ako, I you appreciate want to my have friends pag sinabing, memories. ay sister, mabuti naman na nag-post ka. At least para na rin kami nakarating doon. Di ba? Oo. Totoo Yun yan. ang purpose ko, di ba? Actually, pagka nagpo-post ako, there should be an historical background of the place. Yes, that's what I observed for you, Ma'am Pem. Mas maganda Yes. yun. Your storytelling, no? Oo.
It tells Retailer a ka story doon. behind that picture. Correct. Hindi lang yung stories, lang na we've been here. Parang dapat may Yeah. effort din eh. Yes. Kasi ang Oo. ibig sabihin niya, Meron- you are informing the public na ito yung lugar na to, ito yung Actually, niya, ito yung history niya, pinagdaanan niya. Yeah. Oo. Burn. Meron din akong post minsan nilagay ko, ay, ito pala yung kanta ng 3 coins in the fountain. Dun sa, Oo. sa Europe. Diba? Kaya, Kasi ikaw, natutuwa ka na naririnig mo lang sa kanta, pero ngayon, naandun ka na. Nakita mo na. Oo. Yun naman ang correct. ano. Oo. Kasi nga, parang gusto din natin na ma-experience din nila yung Oo. na-experience din natin. That's why, that somehow, you are sharing it to them. So, si Ma'am Fem, alam ko yan, talagang makwento yan doon sa kanyang mga captions, no? oo. It's somehow, yung parang, yun yung tama yung kanina sabi ni Ma'am Nance na, parang napunta na rin ako sa lugar na Yeah. pinupost mo kasi nga, binibigyan mo kami ng idea na, ay, ito pala, Yes. ganyan pala. It's the same with me naman po, especially sa pagkain, no? Yes. Sometimes magbibigay talaga ako Oo ng nga mga eh. details, no? Oo. Na, anong, ganito, Yung ganyan. pagkain ng nitrogen oxide. Correct. Di ba? Yung merong, usok. Oo. May usok na ice cream niya. That's Ganon. correct. Oo. So, ganun Okay, lang. sir. Okay. So, plan well, travel light, and live fully. Yan. Yes. Okay, sige, sir. Thank you. Thank Kasi you very excited ako much, dun Sir sa RJ. isi-share namin ni Ma'am Narlene. Okay. So this is it. Because it's our 5th year anniversary, Sir RJ. So dahil ang ating topic today is travel tips. Ayan. So sino ang pwedeng sumali sa raffle draw? Anyone, no? Yes. Kaya iaano natin to, ipopost natin ito, Mami Narlene. Okay. Share a travel tip based on your travel experience and send in your answer through Usapang Pantahanan or Maria Fema Aquino's Messenger. And put your name and travel tip and your GCash number to win GCash courtesy of Dr. Narlene Usores. Kala mo naman, laki-laki, no? Pero at least, naglalaro tayo. Yeah. Mag-enjoy tayong lahat. Ba? Sharing, no? Oo, sharing ba? Laki ding halaga yan kung kahit na yan ay 200 o 100, no? Yes. Diba? Kaya, It is not the amount, na, but the opportunity na matawag ka at marinig namin o mabasa namin ang inyong sharing. Yung Yes, makapag-share po. i-share natin yung mga answers nila on the next series, second episode ng ating anniversary episode. Yes. Ayan. Okay? Kaya naman sali na, no? Yan ang ating announcement. And of course, before we end our session, our Usapang Pantahanan, Chikahan. Kung may final message po si Sir RJ, meron din kami ni Mami Narlene. Mami Narlene, I think you're the best person to tell this final message and your thoughts about this. Okay, our final message. Travel not to escape life, but to embrace it. One journey, one memory at a time. Yes, when we travel, hindi natin pinupunta ng lugar para ma-release tayo sa mga stress sa ating pamilya, sa ating mga colleagues, but we want to go to a place where we can feel our own self, we can enjoy the beauty of that place, enjoy the culture, and learn something from it. And of course, every journey that we went to, let us always bring beautiful memories at a time. Kasi lahat ng yan, when the days end, titingnan na lang natin yung pictures, ay ito pinuntahan ko, ay ito nakita ko, no? So, let us always bring beautiful memories in going home. Kung meron mang hindi maganda during the travel, kasama lang yan sa buhay. But, let us forget what the ugly memories, but always remember the beautiful memories that we have during those travels. Kaya, ngayon pa lang, hanggat kaya ng mga tuhod nyo, Yes. hanggat kaya ng mga katawan ninyo, make it a point to travel kahit man lang once a year. And you will see, lalawak ang inyong
pag-isip, malalawak ang iyong pananaw sa mga buhay-buhay, sa iba't ibang klase ng tao, at syempre, pati na rin sa sarili mo, natututo kang mag-share sa ibang tao. Yan po. So, travel not to escape. No, not to escape life, but to embrace it. One journey, one memory at a time. Yan po. Yan. Ikaw Very well naman, Mami said. Feb, anong pwede mong masabi dyan? Ayan, syempre, nasa baba naman yan eh. Don't travel just to forget life memories or worries. Travel to celebrate and experience life more deeply. And of course, when we say travel, hindi ho yan yung outside the country lagi. Yes. Lagi nating alalahanin na let us appreciate our own bansa. Our Yes, own that's correct. country first. I think isa yan sa lessons na natutunan ko. Pupunta ka ng Europe pero hindi mo nga napuntahan ng Yung Pilipinas. ang buong Pilipinas pa na napakaganda. When I went Invite to mo kayo sa summer. Yes, hindi pa ako nakapunta dyan. Dapat Well, pupunta tayo dyan. Or But I agree with you, Ma'am Fem, no? Which is, parang before tayo mag-travel abroad, kailangan po muna natin somehow Yes. makapag-ikot dito sa Pilipinas para may maikwento tayo sa mga strangers. yes. No? Yes. So, Kasi yan po yung pinakapunto ko doon na somehow prior on my traveling abroad, somehow nakapag-ikot na ako sa Pilipinas. And then, of course, when you meet foreigners, they were asking, so what's the best places in the Philippines? What could you recommend and where I should go and so on? So, parang mga ganon na parang dito, at least may alam ka na, okay, why not try this one? So, at least may Yes. ma-share din po tayo sa kanila. Yeah. Correct. Oo. And I also learned, Sir RJ and of course Mami Narlene, na ang dami palang good places here in Metro Manila. Yes. Right, places. Oo. Yes. May mga culture din sila, no? Mm-mm. Punta ka ng Malabon, ibang kultura doon. Masarap din ng mga pagkain. Yes. I mean, Yes. I think kung tayo ay nais natin ng family travel, I think mas maganda yung mga yung mas malalapit lang muna sa lugar natin. Yeah, oo. Nakakaingit nga yung iba yung pag nakita ko sa vlog na dito lang yung sa Metro Manila pero sobrang ganda nung experience nila. Correct. Yun, no? So, ibig sabihin yan, kung maliit ang inyong travel expense budget for a year, yun, may option ka. Dito lang Oo. muna. Ayan. Thank you very much, Sir RJ, once again. Thank you din, Ma'am Narlene. And of course, happy Yes. anniversary to all our katahanans. Happy 5th anniversary. Ingat po kayo. Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. It's about dressmaking and other home economics activities. We will always prepare good topics for you na maaari ninyong magamit sa inyong pagtuturo at sa inyong pang-araw-araw na pangkabuhayan. Yan po. Okay, Maraming thank salamat. you. Thank you very much. See you next week. This is Mami Fem. This is Mami Narlene Kasama with si Sir RJ. Sir RJ. Ito lang sa Sa Usapang Usapang Pantahanan. Pantahanan. Bye. Bye. Bye! See you next episode.